So ayun na nga mga tol, no? Pag-usapan naman po natin ito ngayong ito pong naganap na pagdampot o pag-aresto na po ng NBI kay Sara Diskaya. Tingnan po natin ang reaksyon ni Sara Diskaya nang ito po'y maganap at pag-usapan na rin po natin yung mga binabanggit ng mga tao dito patungkol sa bagay po na ito. Lahat po ng bagay na patungkol dito. Pero bago po lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. So let's go, umpisa na natin to. So ayan na nga mga tol, no, ayon po dito sa GMA Integrated News, inihain na ng National Bureau of Investigation o NBI ang warrant of arrest kay Sara Diskaya ngayong gabi, December 18, 2025. So kagabi lang po pala ito, no? At sabi po ay kaugnay ng 96.5 million ghost flood control project sa Davao Occidental. So ayan po ang pangyayari, kaganapan po. Para po dun sa mga hindi pa nakakaalam ay inaresto na nga po talaga, tunay, no? Hindi po fake news ito. Inaresto na si Sara Diskaya. Panoorin po natin. Yes. Code. 440 65 473. Okay, continue. Okay. And then Ay, bigyan natin ng notice sa baba. Paakatin mo. Papatingin lang ng mga nasa baba para natin sila. oh, go. I need try another way. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Try another way. Try another way lang. Okay. Examine first. Sige, dito muna tayo. So ayan po mga tol, nakita naman natin, no, kung paano po ang naging reaction po ni Sara Diskaya dito. At sa una nga po nagulat ako, no, sabi, although parang nakita ko na to sa ilang mga post, pero yung pinanood po natin siya ngayon, nagulat talaga ako. Kala ko parang biro-biro lang papatawa, pero seryoso po siya, tumiiyak siya, no, sabi happy. So parang sarcastic yun, no? Para po sa marami, natutuwa po sila sa ganitong bagay. Pero tayo po, no, lagi po natin siya sabi, neutral lang, no? Kasi magiging bias tayo, hindi po magiging maganda, no? At to be fair, no, kay Sara Diskaya, siya ay produkto. Ito pong mga katulad po na kontraktor ay bunga lamang ng malalaking korupsyon. Kaya dun sa mga nagsasabi na hindi dapat masayahan dito, wala naman po nagsasabing dapat matuwa sa ganitong pag-usad, no? Pero isa po itong positibo dahil may napapanagot na. Unlike po before, kahit maliliit na tao, wala pong napapanagot. Talagang ang gobyerno nahayaan, naging maluwag na masyado diyan sa ganyang mga kalakaran. Pero ngayon po, no, nakakita po tayo ng progreso. Although hindi pa tapos ang laban,
meron pa pong mga, sabi nga nila ay big fish na dapat nahuhuli. Tayo po ay positibo, agree po tayo doon na dapat may napapanagot din na malalaking mga tao talaga. Actually, sila Sara Diskaya, hindi naman sila simpleng mamamayan, hindi naman sila maliliit na isda, kumbaga nandun sila sa laylayan ng malalaking isda, no? Hindi ko alam, hopefully naiintindihan ninyo yung aking magpapaliwanag. Pasensya na po. So, ang point ko lang naman, hindi rin sila basta-basta na mga tao. Contractor sila. Malaking kumpanya rin po sila. At yung mga nasa baba pa, talagang nasa baba pa na, kumbaga, hindi contractor, mas maliliit pa. Ako naniniwala, yung mga bagman, etc. Ganyan, no? Engineer o ano man. Tingin ko, mas maliliit pa yun sila, no? Kumpara sa kay Sara Diskaya. So, I believe, kumbaga intermediate yung nahuli nila, nasa gitna. Ngayon po, no, merong marami pang dapat mapanagot. Pagka ang batas po natin naging fluid masyado, paano ba natin na-explain ito? Yung kumbaga hindi na natin mapanagot kahit sa maliliit pa lang, how come the big one ay will face consequence sa kanilang mga ginagawang korupsyon, no? Paano natin mapapanagot yung mga malalaking isda kung sa maliliit hindi napapanagot? So I believe isa po siyang big step sa administrasyon po na ito na meron na pong inaresto, at hindi pa nga dapat yan magtapos, kasi kung hindi mapapanood yung mas malalaki pa, 'di ba, magiging nga lang din talaga po ito, magiging palabas lang, kasi ang mga pinag-ugatan talaga dyan doon mismo sa mga dapat nananagot pang iba pa, no? At ngayon po, ano po masasabi nyo dito, no? Although sa side nila Sara Diskaya nakakalungkot po ito, at gayon pa man, win-win na rin, kasi sa usapin ng korupsyon sa bansa natin, nandun pa rin yung makikita natin umuusad yung justisya, kahit na nakakalungkot sa part nila. Syempre sila hindi na expect, baka iniisip nila legal yung kanilang ginagawa noon, 'di ba? Dahil na nga rin sa kalakaran sa gobyerno, sa mga sangkot dito sa korupsyon na ito, 'di ba? Inalaw nila, hindi na rin nila pinag-aralan yan, natukso na rin siguro sila. So I believe enough na po yan sa part na yan. And furthermore, sa iba pang mga sangkot, dapat po talaga mapanagot. Ikaw, anong masasabi mo sa kaganapan na ito? Comment down below. Patuloy po natin pag-uusapan sa comment section, ha? As much as possible, magre-reply po tayo dyan. Kaya mag-comment ka lang dyan ng suggestion mo, komento mo, opinion mo sa anumang bagay maging sa kaganapan dito kay Sara Diskaya. And syempre, wag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Malaking tulong po yan sa ating channel para makapagpatuloy po tayo. See ya ulit sa susunod na video.